maraming naniniwala kasi dito, Dr. Maika May kinalaman daw sa diet ng isang tao yung pagkakaroon ng madilim o makulimlim na parte ng katawan. In other words, maitim na parte ng katawan. Talaga ba? Actually, totoo yun na ang diet ay nakaka-affect sa pangingitim mo ng mga ibang parte ng katawan o sa hyperpigmentation. Kasi minsan, kunyari, kung yung diet mo is full of mga processed foods, processed sugars, nagkakaroon ng mas maraming inflammation sa parte ng body natin. Tapos minsan, hindi niya na-address yung, of course, kung may mga ibang certain skin diseases, mas lalong lumalala, like yung skin asthma or yung mga eczema nila. O kaya naman kung masyadong lack of vitamins naman, na hindi sila nagva-vitamin C or vitamins, syempre yung body's immune system nila o wound healing, hindi siya na-address. Kaya mas gumagrabe o mas umiitim yung mga parte ng katawan nila. Ayun. Eto ba, Doc? Talaga ba nagdudulot ng hindi kaaya-ayang amoy yung pangingitim sa ilang bahagi ng katawan? Actually, hindi naman related directly ang body odor sa parte ng katawan na pangingitim. However, pwede siyang malink sa ibang mga sakit, tulad na sabihin natin sa sobrang daming pagdidikit ng skin folds, pwede magkaroon ng reaction yung body sa bacteria pag dumidikit yung bacteria sa sweat, o kaya naman senyas na to ng ibang parang sakit, like kunyari may diabetes yung pasyente or sa pregnancy na nagkakaroon ng mga ibang hormonal changes sa katawan. Kaya nagdudulot siya ng parang akala mo may body odor na siya or a lot. If not, meron palang underlying condition. Ito talaga So, ba? senyales. Oo, ito talaga ba, Doc? Nakakaputi daw yung ilang mga ginagamit natin sa ating kitchen, sa pagluluto, yung kalamansi o lemon. Kaya dun sa mga pag ipinapahid daw sa mga makulimlim na bahagi ng ating katawan. Actually, totoo na ideally, nakakapag-whiten talaga ang mga lemon o yung mga calamansi juice. However, syempre, this being used improperly, which means, kunyari, hindi mo naman ano yung concentration ng calamansi o ng lemon, pwedeng mas maka-harm pa o mas makaitim dun sa parte ng katawan natin. Kasi may ibang tao, sensitive ang skin, madaling ma-irritate. But yes, active ingredient siya na ginagamit sa mga cosmetics o sa mga pharmacy na pwedeng may lightening, sa mga creams or topical. Kaya lang, kunyari, ikaw mismo yung maghihiwa ng kalamansi, tapos ipapahid mo dun sa dark spots mo o sa maiting part, pwedeng makadulot ng, sometimes, makalala. But pwede rin makalala. So, hindi mo rin masabi kung parang, effective talaga siya for that particular tao or patient kasi nga baka sensitive yung skin o magka-allergic reaction. So, dapat hindi mag-DIY, Doc, Ito naman po, talaga ba nakatatanggal daw ng pangingitim sa ilang parte ng katawan yung regular na paghilod gamit yung bato o kaya loofah scrub? Yes, ako naniniwala ako sa exfoliation. Exfoliation o pagtanggal ng paghihilod paggamit ng loofah or body scrub kasi ito nakakapagtanggal ng dead skin cells and nakakapag-increase ng cellular turnover. Sabihin nun, parang napapalitan yung lumang o yung mga old na skin natin para mag-produce ng bagong skin cells and new. Yes, nakakapag-help naman siya. But of course, in moderation. Kasi minsan sabihin natin, may sugat na pala yung gusto niya tanggalin. Tapos lalo pa niya hinihilod, lalo pa niya tinatanggal, ginagamitan ng loofah. Baka lalong magsugat, lalong magkaroon ng problema. Gagas-gas naman. Ito, pahabol ko lang kasi importante malaman na minsan yung mga pangingitim sa ibang barteho ng katawan may kinalaman na yan sa halimbawa kung ikaw ay diabetic, o mataas ang sugar. Tama ba yon, Doc? Yes. So, kunyari, may mga ibang conditions katulad ng sa may diabetes na hindi na pala alam na may diabetes sila. So, may mga ibang areas na parang nangingitim na pala yung sa Alright. mga... Ayun. Yes. Thank you. Madami kaming natutunan, Doc. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Maika Slatensek. Thank you. Thank you po. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.